sa sarili niyang lane. Pero teka lang, second turtle up for grab. Si Brusco sinusukap yung damage. Halos wa-effect for the Bruiser. Pero RRQ Hoshi, their 4-man rotation na naman handang kumontes for this turtle. Turtle fight. Onyx Philippines mukhang kaya na nila mag-pull ang team fight dito. Meanwhile, RQ Hoshi, hindi pa rin umaatras. Gusto nila labanin to si Kurt. Nagsusuna, ginamit na niya yung Yo-Yo Blitz. Kurt Tinkle, nagamit na rin kay Idok. Pero yung pagpasok doon, face break, face crack. Kurt! Kay Darren, pero papasok si King Kong. Magiging big trade ata to. King Kong unang makakuha ng kill. Si Kurt ang mawawala. 1-for-1 trade. Onyx Philippines may lamang pa rin. Pero RQ Hoshi lumalaban pa rin. Susujin, ayaw umatras. Kaya palabanin ng RQ Hoshi. Okay, Brusco na paggamit ng ng AOG. Kirk for Idok. Turtle, sino mapupunta? Pero nakaisa pa kasi rin. Sabang si Sutsujin naman ang makakakuha. Sa gitna, Oy, sa gitna. Teka lang, may guerra silang gusto pala gawin. Si King Kong, nawala na yung kanyang multo. Pero Brusco with ito, napakagandang donk. Kaya nakapag-free hit with the Tetsunatas Rhapsody. Idok quite low at pinatumba ni Kelra gamit ang isang bala. Uy, munti ka na si Toy makakuha ng kill kay Super Free. Si King Kong hinahabol niya pero nakita ni King Kong si Tylen, binibigyan kagad yung badang dito pero mawawala na ata yung ghost form niya. Kailangan niya umatras. Si Susujin pumunta dun sa backline ng Onyx Philippines. Si Brusco na pa AOG para makatakas at RRQ. Ni King Kong, itong si Susujin, and they need to replicate that once again. Hindi mo burst down kaagad yung multo ni King Kong. Onyx Philippines makapag-soak up ng damage, especially Brusco, pero binibigyan. Ayan na, nakapag-AOG, pero na-face crack ni Dyren. Saktong-sakto yung pagpasok. Super Freeze, Crimson Beacon naman sa likod. Si Riz makakataka siya. Si Kelra nagda-damage kay Idok pero yung Lord mapupunta ata sa RRQ Hoshi dahil yung pagpasok ni Dyren. Sakto na naman! Sutsujin! Rins with kills! Objective secures! Si King Kong, but again, wala pa namang inhibitor turrets ang nakukuha sa Onyx Philippines. Again, ang kailangan talaga lang nila iwasan yung mga kakaibang angulo na pwede pang galingan ni Dyren. Especially pag available yung flicker. Kasi so far, siya yung nagiging X-Factor for the Kingdom. Great Dragon Spear na para sa Irithel. Mas mahirap pa yan mahuhuli ng Onyx Philippines. Mahirapan talaga sa Irithel na yan pero nagugo yung Onyx P8. Nakapag-poke sila. Ghost form, mawawala dito pero magugo kagad yung RQ Hoshi. Gusto nila lumaban. Medyo masakit na itong si Toy, kalahati kaagad yung buhay ni Super Freeze. Si Kirk. Mabibigyan nga ba? Susujin! Susujin, pumasok na! Nabigyan! Etong si Kirk, gustong bumawi ngayon nila King Kong pero mabilisan naman din nilang mapipitas yung multo. Okay. 5 versus 4 na naman dito. RQ Hoshi, susubukan nila makakuha ng mga inhibitor turrets ng Onyx Philippines. Lumalapit na sila sa base. Onyx PH, makakadepensa pa. Dyren pumasok na nga doon at nakuha niya si Brusco. Kaso ang problema, wala pa namang follow-up. They're working on the turret. Pero teka lang, Dyren biglang nawala. Brusco pumasok. Nawala bigla itong si Idok. Naka-double kill na. Kirk lamang nawala sa Onyx Philippines pero nabutas na ang kanilang base. Okay, nawalan ng inhibitor yung Onyx Philippines pero medyo malalim at maaga yung pagpasok noon ni Dyren. Pero para sa RQ Hoshi, iniisip nila, mission accomplished, nakuha nila yung inhibitor. Pero Onyx Philippines sila ata unang makakapwesto sa Lord na ito. 13 minutes in, magra-rush Lord ba ang Onyx? Tignan natin, last item pickup for Keller. Nakapag-Wind of Nature na siya. Teka lang, nag-1v1 yung dalawang gold laners doon. Hindi ko alam kung ano mga na-pop na ngayon, pero si Toy medyo pulado. Keller nandun pa rin naman. Habang si Kirk at King Kong zoning out RRQ Hoshi, sila ay may hawak dito sa Lord. Okay, Super Friends Kirk, pumapasok na rin, na-pop na rin yung Vengeance. Delikado, sino ang makakuha ng Lord? Okay, King Kong in retry range. Si Susujin pumasok agad at mananalo sa retry battle si King Kong! Pero RQ Hoshi, mukhang mas healthy pa yung laban nila dito dahil sa likod, si Toy, nasa likod ng backline! Sa Onyx Philippines, nahuli niya si King Kong! Sutsujin kapalit ng dalawa, make it 3 dahil si Rins hindi pa nga tapos. Pero si King Kong ang makakakuha ng Lord. Anong gagawin ngayon ng RRQ Hoshi? Mabilisan din naman nila itong clear out. Pero yun na yung sinasabi nyo kanina. Yung pag umabot tayo ng late game, si Toy madali yang makakapitas. Mahirap siya mahuhuli, pero siguradong magpapatumba siya ng Sonics. Tignan mo yung damage ng Irithel na to sa Lord. Winok the Lord niya, sinolo niya yung Lord. Hindi nagamit ng Onyx Philippines. Sakto yung pagpasok ni Toy sa backline ng Onyx PH. RRQ Hoshi holding on to a 2K gold lead. Iba din talaga ang pinapakita ulit ni Dyren with the badang, kaya din naman nire-respeto yan. Ang daming setups na nakikita, and not to mention Rins has been activated. 613 KDA. Hindi talaga siya maabot ng Onyx Philippines. Si Halberd na full build. Hindi, may item pa. Isang item pa kailangan dito si King Kong. Pero 4 na ang nakuha niya. Online na online tong Hanzo na to. Online na rin si Kelra kanina pa.
pero na-outplay lang, na-out-execute ng RRQ Hoshi. At yung maganda pa dun para sa kanila is naalagaan nila din yung mapa nila. So hindi lang dinadaan sa micro, nadadaan din sa malinis na macro ang ginagawa dito ng RRQ Hoshi. At kada kita sa multo ni King Kong, binibigyan kaagad, hindi makapwesto na maayos ang Onyx PH. Counter go ata ang hanap nila at yung nabigyan ng lahat dito ay si Kirk. 0-7-2. Kada kita sa CC ng RRQ Hoshi, sabi nila, okay, sige, bibigyan ka namin. At dahil instantly mag-a-advantage yung RRQ Hoshi na 5 versus 4, mas nawawala pa sa espasyo yung Onyx PH. Alam mo yun yung attempt or yung game plan ng RRQ din yung game number 1, mas impuruhan si Kirk. Unfortunately, naka-focus siya nung game number 1 kaya wala din sila masyado nagawa. Pero with the CC pick, although ideal to for Onyx Philippines, yung rotation maagang pag-rotate isusunod doon sa XP lane, gumana kaagad Dahil walang trade yung Onyx Philippines doon, lahat ng mabilisan nilang pagpa-farm, binabagal ng sobra ng RRQ. At saka si Dairen talaga nagiging siya na yung roam at XP ng siya na lahat. Hoshi. Kanina, okay, pag naiwan sa lane si Susujin na mag-clear, tas nandun si CC, si Dairen na nanggaling roam, naging XP ulit, babalik sa lane, back and forth, back and forth. Yun lang yung ginawa ni Dairen kaya nagulat din ata si Kurt sa pag-execute ng XP lane na kalaban niya. Hindi pa naman na-force out yung Flicker o yung Crimson Beacon dito ni Super Friends. Pero one thing for sure is nangangagaw na sila ng purple buff pero para maupunta pa rin naman kay King Kong. Mag-a-attempt ngayon ng Onyx Philippines na mag-engage at ay naagaw. Okay, Divine Glaive na dito para sa Cecilion. Lapit na rin mag-full build si Rins na 1 kill lang siya dito pero Cecilion, Irithel, sobrang hirap na combo to na tapatan kung ikaw yung Onyx Philippines. Si Kirk at si Brusco, hindi ata sila makakapag-hold on na matagal para makapag-damage si Kenra na maayos at nararamdaman na rin ni Super Friends na if ever pumasok siya gamit ng Crimson Beacon, pag naka-Bats Feast si Cecilion naman, mabibigyan na kagad si Super Friends. Hindi imposible ito para sa Onyx PH pero kailangan talaga nila ng sobrang linis na execution na may mahuhuli sila doon sa RRQ Hoshi. Mahirap, mabilisan din talaga napipigilan ni Dairen yung momentum ni King Kong. Isang first kill lang, pwede nila kaagad ma-force back yung multo at ngayon RRQ Hoshi alam nila, mababurst down nila kaagad yung Lord. Kaya naman maupunta sa kanila ang Lord. Glorious pathway nilabas ng atin ni Idok. Nakapag-AOG naman dito si Brusco. Pero si Toy galing sa likod! Wind of Nature at heavy crossbow. Saktong-sakto na naman ang pagpasok ng gold laner ng RRQ Hoshi. Onyx Philippines delikado dito dahil yung Lord nasa kamay ng RRQ. Endable ba ata to para sa kanila? Onyx Philippines may item sila. Sino ang magwawagi sa team fight na ito? Apat ang dedepensa para sa Sonics ngayon. Super Friends kinakailangan lumayo. Galing sa likod doon si Brusco at nabigyan si Dairen. Keller nakakapag-free hit pa naman. King Kong nakaisa na rin. Pero sumasagot si Susujin. Maaagapan naman nila yung Lord at wala pang inhibitor na mabasag. Pero Onyx Philippines nakadepensa. Saved by Brusco. Nangyari doon para sa Onyx Philippines. Saktong-sakto yung taunt niya. Nakapag-trade sila at hindi sila nawalan masyado ng mga miyembro. Pero Onyx Philippines nakita nila yung dalawang miyembro ng RRQ Hoshi pero magbabak lang. O ngayon, papatunayan na lang talaga nila kung sino mas nakakatakot. Mas nakakatakot ba yung Toy na Irithel na late game o yung multo ni King Kong? Kasi so far, 3-1-5 na yung kanyang Hanzo. And we've been seeing glimpses of hope for Onyx Philippines na pag maganda yung initiation na ma-setup ni Brusco, may pag-asa dahil nakakapag-free hit din si Kelra. Okay, si King Kong, nakita na niya yung info dun kung saan na si Idok. RRQ Hoshi, sobrang alaga pa rin nila yung sentro ng mapa nila. Ang Onyx Philippines, kailangan mag-back. Kailangan nila i-accept. Okay, Super Friends dito makakita ni Susujin. Ginamit na rin yung Glorious Pathway pero Crimson Beacon para makatakas. Onyx Philippines, magka-counter ba sila? Hindi. Okay. Fortunately, nakatakas pa doon si Super Friends pero that was a heads up play then coming in from RRQ. Ganda ng pagpasok ni Susujin paired up with the Glorious Pathway pero handa rin naman itong si Super Friends. 75 seconds pa naman bago lumabas ang Enhanced Lord. So ngayon, RRQ Hoshi, wala silang pake kahit anong gawin ng Onyx Philippines. Basta ma-secure nila tong Lord na to at hindi sila mapitas, pwede tayo maabot ng Game 6. Block of Destiny na para kay Rins. Ang dami ng items ng RRQ Hoshi pero for all of the victories of RRQ, Onyx Philippines, sobrang lapit pa rin sa gold. Labanan ng execution. Labanan ng pick-off, ng damage, pagalingan ng pindutan.
Onyx Philippines makakahanap pa ng turnaround. Dahil makakahanap ata ng mga target dito. Okay, parang ina-isolate nga ata nila ngayon si Curtain Super Call. Friends, pero si King Kong pumasok na yung multo. Medyo masakit na nawala bigla ngayon si Dairen. One member down for RRQ Hoshi, pero hindi pa rin naman sila magpapatinag ngayon. Onyx Philippines, disiplinado pa rin. Brusco, hintayin natin yung magandang pagpasok ng AOG. Pero Onyx, kalmado lang ang kanilang response. Sakto yung pag-curtain call doon ni Kirk na slow yung badang, nabigyan ng oras yung Onyx Philippines para hulihin yung badang ng RRQ Hoshi. At kailangan nila depensahan yung Tori nila sa gitna, makiklear nila yung minion waves, pero yung lamang dito sa Lord positioning, 20 minutes in, evolve na itong Lord na to ay nasa kamay ng Onyx Philippines. Makukuha ba nila ang Lord? 10 seconds pa bago dumating si Dairen at humahanap ng magandang angulo etong si Toy, pero si Brusco agapan din naman niya yung mid lane. Sutsujin within Retrigo. Oy, teka lang, si Kirk yung binibigyan nila pero napop din naman yung Vengeance. Glorious Pathway ginamit na si Toy, umaamba pero si Brusco handa siya makipagpaligsahan dito kay Irithel. Na-force back agad ang Onyx Philippines. Maganda yung pwestuhan ng RRQ Hoshi. Sandwich play. Trineten na naman nila yung pagpasok ni Toy doon sa backline. At napabalik ang Onyx Philippines. Hindi nila na-rush. RRQ Hoshi, maganda pa rin nila yung chance na sila makuha ng Lord dito. Pero Onyx Philippines, may laban pa yan! Pag nakita nila si Kelra doon sa bandang taas mag-clear out, pwedeng maging go signal to for RRQ Hoshi. Pero ngayon, Kelra, makakaabot naman para sa potential Lord fight na ito. Sutsujin, sinisimulan na yung Lord. King Kong naghahanap ng magandang pwesto para maka-out retry. Itong si Sutsujin, that's a 2.5k gold lead for RRQ. Paano magre-responde si Rins? Teka lang, eto na si King Kong, pumasok na yung multo! Okay, si Rins ang makukuha ng Onyx Philippines. Pumasok si Brusco at si Kirk, pero nag-back agad yung RRQ Hoshi. Super Philippines mahuhuli ni Sutsujin na stun siya. Trade mid for mid ang nangyari. Okay, and reset tayo bigla. Hingang malalim, bawat kupunan ay merong nagawa. A Rins for Super Friends. Pero 38 mas mabilis magre-respond. Etong si Rins. Kelra, agapan niya yung minions na nag-push doon sa bandang taas. Winter Crown pickup na rin para sa Sicilian. And we will see a classic Lord Dance. 4 versus 4, conceal play. Kelra, Brusco, malapit na dito. Force back by Kelra, sila Idok at Dairen. Curtain call ginamit na rin ni Kirk para mabukas yung mga membro ng RRQ Hoshi. Onyx PA, sinumpisahan na nila dito yung Lord. Sino makakakuha? Kirk man-to-man defense doon kay Sutsujin. Binaburst down na nga ata ni King Kong. Ayaw nila papasukin ito si Sutsujin. Nag-vengeance out na din si Kirk. Makakaisa nga ba? Nakapag-dash out. Pero teka lang, King Kong may hawak pa rin ng Lord dito. Nilapag na nga din yung Glorious Pathway yung base sa taas. Teka lang, si Toy nandun! Si Toy nagsa-split push pero Onyx Philippines gusto pa rin nila lumaban ng Lord pero si Toy napahito yung pag-split push niya. Kera unstoppable. Nahuli si Dairen. Onyx Philippines. Yung Lord. Sino makakakuha? Huwag niyong gagamitin yung split push sa amin dahil kaya namin yan. And King Kong, Kelra, the KK Connection ang nangibabaw! At Onyx Philippines, ramdam na nila, wipe out para sa kanila. Pero yung minion waves, malayo pa. Lord, aabot pa ang Onyx Philippines sa pagpanalo nila. 30 seconds bago pa lumabas si Dairen. Pwedeng ito na nga ata to. Nararamdaman ko na may minion sa gitna. Tatlo ang sumubok. Pero iisa ang wakas. Tatlo ang pinabagsak dahil isa lang ang malakas. Bow down to the gods of MLBB!